Pag-usapan natin ang isang pangalan na madalas nating makita sa mga balita at social media dahil sa kanyang sobrang laking yaman. Si Cristina De Sena ay kilala ngayon bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa bansa na may hawak ng malalaking negosyo sa real estate at media. Pero bago ang lahat ng mga mansyon at luxury cars na nakikita natin sa kanya ngayon, nagsimula ang lahat sa isang napakasimpleng buhay na malayo sa kislap ng kamera. Marami ang nagtatanong kung paano nga ba ang isang babaeng galing sa hirap ay nagawang lampasan ang mga malalaking bilyonaryo sa Pilipinas. Totoo nga ba na purong sipag lang ang naging puhunan niya o may mga sikreto siyang hindi alam ng karamihan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin ang kanyang kasaysayan, ipinanganak at lumaki si Cristina sa Tondo, Maynila. Alam naman nating lahat na ang lugar na ito ang madalas na nagiging mukha ng kakulangan sa pera at hirap ng buhay. Dito siya namulat sa realidad na kung hindi ka kikilos, wala kang kakainin. Pero sa halip na mawalan ng pag-asa, ginamit niya ang hirap na ito para maging determinado sa buhay. Bata pa lang siya ay may kakaiba na siyang galing pagdating sa pagtitinda. Hindi siya natatakot lumapit sa mga tao para mag-alok ng kung ano-anong produkto hanggang sa makaipon siya ng maliit na puhunan. Ang batang ito na dati ay naglalakad lang sa mga eskinita ng Tondo ay may pangarap na palang maging boss balang araw. Ang nakakamangha sa kanyang kwento ay noong tumuntong siya sa edad na 20. Sa panahong ang ibang kabataan ay nag-e-enjoy pa lang sa pag-aaral o paglalaro, si Cristina ay nakuha na ang kanyang unang 1,000,000 piso. Isipin niyo kung gaano kahirap gawin niyon, lalo na kung wala kang mayaman na magulang na nag-abot sa iyo ng pera. Ang unang milyon na ito ang naging susi para pasukin niya ang mundo ng real estate. Dito na nagsimula ang pagbabago ng kanyang kapalaran. Ang ginagawa niya ay bumibili siya ng mga lumang bahay na halos sira-sira na, aayusin niya ang disenyo nito at pagkatapos ay ibebenta niya sa mas mataas na presyo. Hindi rin siya tumigil sa pagbili at pagbenta lang ng lupa. Upang mas mapalaki ang kanyang kita, nagtayo siya ng sariling planta ng mga gamit sa bahay o muebles. Imbes na bumili pa siya sa ibang supplier, siya na mismo ang gumagawa ng mga kama at mesa para sa mga bahay na ibinebenta niya. Dahil dito, mas nakontrol niya ang kalidad ng mga gamit at mas napababa niya ang gastos. Hindi nagtagal ay kumalat na ang kanyang negosyo sa iba pang mga industriya gaya ng fashion at mga aesthetic clinic na sikat ngayon sa mga artista. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, hindi nawawala ang mga kontrobersya sa kanyang pangalan. Sa bawat bagong ari-arian na nabibili niya, palaging may mga taong nagdududa at nagtatanong kung saan ba talaga galing ang ganito kalaking yaman niya. Ang buhay ni Cristina De Sena ay naging parang isang teleserye na sinusubaybayan ng lahat dahil sa dami ng mga pagsubok at tagumpay na pinagdaanan niya. Ngayon na nasa tuktok na siya, ano na nga ba ang ginagawa niya sa kanyang bilyon-bilyong pera? May mga bago pa ba siyang plano na yayanig muli sa mundo ng negosyo o oras na para harapin niya ang mga isyong matagal nang ibinabato sa kanya? Alam niyo, bukod sa mga negosyong nabanggit ko kanina, ang isa pang dahilan kung bakit hindi natitigil ang pag-uusap tungkol kay Cristina De Sena ay ang kanyang kakaibang diskarte sa buhay. Hindi siya yung tipikal na bilyonaryo na nagtatago sa loob ng opisina. Siya ay prangka, diretsong magsalita, at hindi nahihiyang ipakita sa buong mundo ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Sa madaling salita, masaya niyang ibinabahagi ang kanyang marangyang lifestyle na kung tawagin ng marami ay flamboyant. Pero para sa kanya, ito ay pagpapakita lang na ang isang batang galing sa hirap ay may karapatang mag-enjoy sa tagumpay. Ang pagiging palaban niya sa harap ng kamera at sa mga interview sa telebisyon ang lalong nagpatibay sa kanyang pangalan. Sa isang bansa na madalas ay nahihiyang pag-usapan ng pera, si Cristina ay naging kabaliktaran. Mas lalo siyang sumikat dahil alam niya kung paano gamitin ang media para palakasin ang kanyang impluwensya. Pero alam niyo ba na hindi lang pera ang dahilan kung bakit siya laging nasa balita? Ang kanyang personal na buhay ay parang isang pelikula
na mas masalimuot pa sa mga negosyong hinahawakan niya. Dito natin makikita na kahit gaano ka pa kayaman, hindi ka pa rin ligtas sa sakit na dulot ng pag-ibig. Isa sa mga pinakapinag-usapang kabanata ng kanyang buhay ay ang pakikipagrelasyon niya sa batikang aktor na si Philip Salvador. Ang kanilang pagsasama ay naging laman ng mga tabloid at naging paksa ng maraming legal na usapin matapos silang maghiwalay. Dito napatunayan ng publiko na si Cristina, sa kabila ng kanyang matigas na imahe sa negosyo, ay may marupok din na puso. Hindi pa dyan natatapos ang kwento dahil mas lalong naging maingay ang pangalan niya nang makilala niya ang komedyanteng si Ariel Villasanta. Ang bilis ng kanilang pagpapakasal ay talagang naging usap-usapan sa buong bansa. Isipin nyo, ilang buwan lang silang magkakilala ay nagpasya na silang mag-isang dibdib. Ang kanilang kasal ay hindi lang basta ginawa ng isang beses, kundi inulit-ulit pa nila ito sa iba't ibang tema at lugar. Marami ang nagulat at ang ilan ay nagduda kung magtatagal ba ang ganitong klaseng relasyon. Gaya ng inaasahan ng marami, nauwi rin ito sa hiwalayan. Pero ang nakakabilib ay nanatili silang magkaibigan hanggang sa huli. Bihira itong mangyari sa mundo ng showbiz at negosyo, kaya naman mas lalong humanga sa kanya ang publiko. Sa likod ng lahat ng mga lalaking dumaan sa buhay niya, may isang papel na mas mahalaga para kay Cristina at ito ay ang pagiging ina. Para sa kanya, wala nang hihigit pang tagumpay kaysa sa makitang nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak at maging maayos ang kanilang buhay. Dito natin makikita ang kabilang panig ng isang pinakamayamang babae na sa dulo ng araw, ang pamilya pa rin ang kanyang uunahin. Pero habang unti-unti nating binubuksan ang bawat pahina ng kanyang buhay, hindi natin pwedeng iwasan ang isang malaking usapin. Sa likod ng mga mansyon, sikat na mga karelasyon, at bilyon-bilyong halaga ng ari-arian, may mga madidilim na kontrobersya pa bang hindi natin alam? Ano nga ba ang mga isyung legal na hanggang ngayon ay humahabol sa kanyang pangalan? Sigurado akong hindi kayo maniniwala sa susunod na bahagi ng kwentong ito dahil dito nalalabas ang mga totoong dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tuluyang nakakatahimik. Handa na ba kayong malaman kung ano ang mga itinatagong sikreto sa likod ng kanyang imperyo? Pero gaya nga ng sabi nila, kung gaano kataas ang narating mo, ganon din kalakas ang hanging hahampas sa iyo. Sa gitna ng lahat ng yaman ni Cristina Decena, pumasok ang mga seryosong problema na muntik nang tumapos hindi lang sa kanyang career, kundi maging sa kanyang buhay. Dahil sa laki ng perang umiikot sa kanyang mga kamay, hindi siya nakaligtas sa mga kasong legal gaya ng estafa at mga matitinding alitan sa negosyo. Ang mga balitang ito ang unti-unting sumira sa kanyang imahe sa publiko at marami ang nagsimulang magduda kung malinis nga ba ang lahat ng kanyang transaksyon. Ang pinakamatinding bahagi ng kanyang kwento ay ang insidente kung saan siya ay nabiktima ng pamamaril. Isipin niyo, sa likod ng lahat ng ganda at yaman, naranasan niya ang isang bagay na akala natin ay sa pelikula lang nangyayari. Ayon sa kanya, ang karahasang ito ay may kaugnayan sa mga agawan sa lupa at matitinding kompetisyon sa negosyo. Dito natin makikita na ang mundo ng real estate sa Pilipinas ay hindi lang puro pirmahan ng kontrata, kundi isa ring delikadong laro na pwedeng magbuwis ng buhay. Sa kabila ng takot at mga sugat na iniwan ng pangyayaring iyon, hindi nagtago si Cristina. Mas naging maingat lang siya at mas piniling maging tahimik sa ilang aspeto ng kanyang buhay. Kung tatanungin niyo kung nasaan na siya ngayon, masasabing mas kalmado na ang kanyang mundo. Ipinapasa na niya ang pamamalakad ng kanyang mga kumpanya sa kanyang mga anak at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Mas gusto na niyang ubusin ang kanyang oras sa paglalaro kasama ang kanyang mga apo kaysa sa pakikipagtalo sa mga meeting. Pero huwag kayong magkakamali. Dahil kahit hindi na siya kasing aktibo gaya ng dati, ang kanyang mga paupahan at itinatag na negosyo ay patuloy pa ring nagpapasok ng limpak-limpak na salapi. Mayaman pa rin ba siya? Ang sagot ay isang malaking oo. Mas kontrolado na nga lang ang kanyang yaman ngayon at hindi na kailangang laging ibandera sa lahat. May mga usap-usapan pa nga na plano niyang bumalik sa television para sa mga lifestyle show na may kinalaman sa kasal at kultura. Mula sa pagpipintura ng maliliit na bahay sa Tondo
hanggang sa pagpapatayo ng mga dambuhalang gusali. Napatunayan ni Cristina na ang tagumpay ay hindi isang tuwid na daan. Puno ito ng mga bangin at madidilim na yugto, pero ang mahalaga ay ang tapang na bumangon muli. Sa huli, ang kanyang legasya ay hindi lang ang dami ng kanyang pera, kundi ang kwento ng isang babaeng hinarap ang lahat ng hamon ng buhay ng taas noo. Kayo, kung bibigyan kayo ng pagkakataong maging kasing yaman ni Cristina, pero kailangan nyo ring harapin ang lahat ng panganib at kontrobersyang naranasan niya, tatanggapin nyo ba ang hamon? O mas pipiliin nyo ang simpleng buhay na walang masyadong iniisip na panganib? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.